Good day, mga future MDs and also yung mga future RPH. Welcome again sa isa ko na namang video. This time, ituturo ko sa inyo if ano ang mga gist na aaralin natin isang crash course tungkol sa antibiotics natin, particularly yung mga cell wall antibiotics. Okay? So, let us start. Let me just share my screen sa inyo. Okay, share sound. Okay, let me just ano lang dito. Let me just itabi ko lang to. Okay? So, ayan. I hope sana nakikita na natin. Okay. So, without further ado, let us begin the discussion. Okay. This video, again, is created. Additional supplement lang ito sa mga lecture tungkol sa mga cell wall antibiotics. Pero hindi to substitute ha. Kailangan magbasa pa rin ng textbook at makinig sa mga professor sa school. Pero ito, I will take this opportunity as a video para masupplement ko kung ano man yung tinuro sa inyo, kung ano man yung alam ko, and I hope sana makatulong. Okay, so welcome sa aking crash course na about the cell wall antibiotics, which contains your beta-lactams, which is your cephalosporin, penicillin, monobactam, ah mga monobactam, tapos we have yung mga imipenems, and then we will discuss also yung mga glycopeptides natin. Okay? Which is yung mga ano natin which is yung mga kasi ano natin like acid mga no, it's not azithromycin. Yung mga vancomycin, fosfomycin, okay? Azithromycin, it is a kind of a protein synthesis which is saka na. Kung ano, may time ako, saka na, sige, we'll discuss that. Okay, objectives ng the crash course, syempre, hindi ako magdi-discuss ng diretsong pharmacology na hindi ko dinidiscuss. What is the physiology and the structure of your bacterial cell wall? And then saka ako magko-correlate. Again, horizontal, vertical correlation. Vertical learning ang gagawin natin dito. Approach. Okay, again, yun nga sinasabi ko. I will discuss for you first the basics of your cell wall. Siyempre, unahin natin, ano nga ba to? Itong pinagdi-discuss natin, yung mga cell wall na to, bago ko i-discuss sa inyo. Anong silbi ng mga antibiotics na to na ginagamit natin? Okay, first, peptidoglycan layer. It is composed of your NAM and acetylmuramic acid and an acetylglycosamic acid. Okay? Glucosamine pala, sorry. And then we have the beta-1,4 linkages by N-acetylmuramic acid. It is a kind. Okay, yan, no? They are your glycoprotein. Tignan nyo ang chemical formula nila. Diba? Which is connected by the beta-1,4. Beta. Tignan nyo, parang trans. Pag parang nakaupo, they are your alpha 1,4. Okay? Ganun ang naming natin sa biochemistry. And then, may mga peptide cross bridges. Ito ang mga peptide cross bridges natin. Ito, lalo na sa mga gram positive nyo, ayan ang cross bridges. Bakit importante? Ito ang nagsisilbi kumbaga scaffolding. Okay? Ano bang silbi ng scaffolding? Di ba sa mga building, ito yung mga bakal-bakal para maging matibay ang structure. Ito ang meron sa labas ng inyong mga bakterya. Okay? Pag dilayuan ko pa, ito.
ang makikita ko. Letter B. Okay, next. At another angle, N-acetyl, ito, may mga glutamate, lysine. Ito sila, pag titignan mo. Ayan, we have your M-N-acetylglucosamine. Ayan sila. Kanya-kanyang ano ng mga cellule, parang mga mesh dito na puro mga polysaccharide na and then sabi natin glycoprotein, anong expect mo? May peptide man. Kaya nga may ayan siya. Ito yung structure ng mga peptidoglycan. Okay? Next. This is the synthesis and the transpeptidation reaction. Diba? Makikita nyo, ito, yung mga namin nagkakalat-kalat, mag-aano yan dito, mag-a-add tayo ng mga amino acid dyan after nilang masynthesize yan. After masynthesize, magjo-join via a pyrophosphate bond. Ito, ang pyrophosphate bond, which will turn, pagka ano niyan dito, mag-ano naman ng NAM yan, magta-transfer ng UDP. Pag nag-transfer yan ng UDP, may nabubuo ka na unti-unti na mga ano dito, pentapeptide dito. Okay, yan. From NAM, may NAM and NAG. And then number five, cross-bridging. Okay? After mong mabuo, okay, may structure na ako rito na mga precursor na nakadikit niya. Ngayon, damihan ko pa ng damihan. And then, until paulit-ulit itong cycle na to, mawawala yung phosphate, stable na. Paulit-ulit yan at ganyan ang ginagawa ng inyong mga bakterya. Okay? Paulit-ulit siya. And then, ito yung transpeptidation reaction. Dahil sa transpeptidation reaction, nabubuo nitong mga cross-linkages. Ito yung ano natin sa peptidoglycan synthesis mo para maging mas stable siya. At dahil dito, ito ang nabubuo ninyo. Ito. Ayan. Ito mga to, mga ang component niyan, amino acids. Alanine, glutamate, lysine, and then alanine na naman. And then sa lysine, nagkakaroon ng cross-linking. Okay? Another reaction, di ba? Ito nga, UDP, and then ito magsa-start siya. Tapos, i-add niya yung mga amino acid na yan. And then, number three, makakaroon ng peptidoglycan saccharide siyaan. And then, ayan, magiging stable siya. And then, cross-link, magko-crosslink siya rito, which is represented by your number 6. Ito yung precursor niya hanggang maging stable na siya at paulit-ulit lang tong cycle na to usually. Okay? At that is for your gram positives. Ang gram negative mo, tingnan mo naman yung ano nila, ang ano lang, pero ang nipis ng peptidoglycan. Pero tingnan nyo ano nga sa labas. They are your lipopolysaccharides. May mga O antigen responsible for your antigen nga. Ito, dito magre-react ang immune system nyo at ito ang lipid A. Ito yung toxin na importante sa kanila to produce yung kanilang activity sa katawan natin. Yung lipid A. Mamaya, bakit ko diniscuss to? Kasi ito mga to, these are polar sila. Polar. Pag polar kasi sa chemistry, it will react with the polar. Kaya nga, binomodify ang structure ng mga existing na mga penicillin or cephalosporin, which is technically non-polar sila. Kasi pag nag-react yan, magkakaroon ng bonding, okay? For, for those na i-correlate sa pharmaceutical chemistry to, and for those na nasa medicine, pharmaceutical chemistry, and pati organic chemistry nyo na inaaral nung nag-enmat tayo tsaka nung pre-med course, i-apply natin kasi polar at ito ang sisirain ng mga mga minodify na antibiotics. In a while, i-discuss ko siya. Okay. Next. Okay.
Again, i-recall nyo lang yan. This is your gram positive, gram negative. Take note of this. Baka lumabas yan sa board exam ninyo sa microbiology. Okay. Again, this is another representation so showing surface proteins. Ito yung mga lipopolysaccharide ninyo. Ito ang take sa gram negative. Sabi nga natin, polar group yan. Ito yung mga teichoic acid, teichoic, and teichoronic acids. They are just used as antigenic lang ng gram-positive bacteria. Ito ang marerecognize ng katawan natin para mag-act yung immune system. Okay? Ayan. Yan na nga sinasabi ko. May wall. Ito, wall ang pinapakita natin. And the membrane teichoic acid. Yan lang naman ang itsura ng ating mga teichoic acid. Okay, lipopolysaccharide, rhamnose, acidic sugars, glucuronic acid, and manuronic acid. Yan ang sabi ni Chawens. Laman. Yun lang naman ang lipopolysaccharide. Next, it is an outer membrane. An outer membrane, puro mga lipopolysaccharide. So, balikan ko. This is your outer membrane. Sila. Yan, ito. So, may mga lipid A and andito, yung ano natin, dito, yung mga lipid bilayer sa outer membrane na yan. And may lipopolysaccharide siya. At ito ang deleterious substance. Ito ang protection ng mga gram negative sa mga bile salt. Di ba nga, ang bile salt kasi technically, kaya nga sa pag napunta sa ibang parte ng katawan, di ba, ang bile, lalo na sa tiyan, nakakabutas to. Ito, yung mga enteric bacteria, para di sila masunog, kailangan nila ng protection. At ito yun, yung outer membrane. Okay? Ito yung gram negative, ito yung outer membrane, at andyan ng lipid A mo na toxin to sa mga gram negatives natin, mga gram negs natin. Okay? And again, lipopolysaccharide, glycolipid, sinabi ko na. And the periplastic space, ito. Kasi, andito, peptidoglycan layer. Okay? Ayan ang periplasmic space ninyo sa bacteria. Okay? Ito ang periplasmic space. Andito siya. Bakit ko sinabi ang andito? Andito siya. Ito. Itong parting to kasi andito ang beta-lactamase. At itong beta-lactamase, wawasakin niya yung mamaya i-discuss ko yung structure. Again, may makikita kayo sa mga kung hindi sa pharmaceutical chemistry, sa pharmacology, mga structure. Diba? Kasi andun sa structures na yon ng inyong antibiotics sa kasalalay, if gagana bang antibiotic, saan gagana ang antibiotic? Okay? Pwede ba siya sa oral route? Chemical ang mag-aano nun. Chemicals ang magdidikit. Okay? So that's yun lang naman. Beta-lactamase and your penicillin binding protein na again, pag nag-bind dyan, resistance na naman. Okay. Now, na-discuss ko na sa inyo ngayon yung parte kung saan importante yung ating mga cell wall. Ngayon, gusto natin sirain yung mga yan para mapatay yung bacteria na hindi na ayaw natin dahil nagkakos siya ng sakit. Ngayon, ang sisira, antibiotic. Key terms in antibiotics, pag broad spectrum, gram positive, gram negative. Okay, nakuha ko lang kay Murray. Bacteriostatic, pigil. Minimum inhibitory concentration. Okay. Usually sa mga dilution mo din sa medtech, di ba?
O kaya, yung dito, ang ginagawa na ngayon, oil dilution, yung vernier caliper. Ilalagay lang sa disc na yon and then titignan natin yung sukat if effective nga ba yung antibiotic na to sa infection na nakuha ng patient natin. Okay? Beta-lactamase, susisira, enzyme yan. Antibiotic combinations, broaden. Diba? And prevent the emergence of the gram-negative organism. Okay, this is the structure of your penicillin. Ang tawag ko dito, bahay na may garahe. Kasi itong bahay na may garahe, dito nakasalalay yung pinaka-active ingredient para sirain ang cell wall ng bacteria. Ito. At itong R group, eh, ah, itong R group na to, ito, yung R. Ayan. Ibig sabihin kasi sa amin sa chemistry ng R, ito yung mga karuktong niya, usually. Itong mga chemical structure na to. You know why? I-discuss ko para sa itong mga structure na to. Okay? Inhibits transpeptidation. Ito nga, di ba? Pagka-transpeptidase, didikit siya sa beta-1,4 linkages. Wala na to, dahil dumikit dito ang antibiotic mo, wasak yan, unstable, masisira ang content, unstable ang cell wall, masisira ang content sa loob ng bacteria mo. Yun lang ang ibig sabihin nito. Okay, wasak yan. Wasak yan. Wala kang nabuo. O, ganito, stable lang yan, pero pag pinigilan mo to, wala na yan. Yung line na yan. Ito, wala na yan. Okay, chemistry. They have a thiazolidine ring, letter A. Ito, attached to the beta-lactam ring B, which is secondary amino group. Itong NH. At in structural integrity nito, itong A at B, yan ang sinasabi ko. At pag sinira ng beta-lactamase to, itong B yields penicilloic acid. Ang penicilloic acid, walang kwenta. Ano nga bang, ngayon, lagyan natin ng picture para mas maintindihan natin to. Nakikita niyo to? Ito, mag-a-act yung beta-lactamase mo. Sabi ko nga, yung bahay, yung garahe, ito ang responsible para sa activity ng bacteria natin. Tignan nyo to. Wala ka ng ano, yung bahay mo, andyan pa, sige. Pero wala ka ng garahe. Wala na yung garahe mo, wala nang kwenta to. Ibig sabihin, resistant na siya. Itong iba rito, yan lang naman ang penicillin pag ilalabas sa katawan natin. Yan lang naman ang itsura niya. Pero ito, wala nang kwenta to. Penicilloic acids. Okay? Classic example, penicillin, gram-positive organisms, gram-negative. Pero sa gram-negative rods, wala. They are more of a gram-positive. Bakit? Nakikita nyo to, itong structure. Ito, guys. Polar yan. Polar. Ito, mukhang toluene to. Itong isa, dito na matanda ng structure na yan, phenoxymethyl. Ito, benzene pala, sorry. Benzene to. Parang benzene yan sa chemistry. Napaka-polar nito. Polar yung ano natin, yung cell wall. Pinakita ko sa inyo kanina. Kaya, didikit siya doon, patay. Pasisira. Kaya lang, pag bineta-lactamase mo to, mas sobrang simple ng structure niya, wasak agad tong karahe agad. Yan nga lang ang problem. Ang napsilin, tignan nyo, okay, they are they are resistant to staphylococcal beta-lactamases. Kikita niyo naman yung ano, ang dami. Ito, anthracene structure. I guess is anthracene structure. Ito,
pag nagkakaroon ng steric hindrance, kumbaga kasi steric hindrance, yung activity ng bonding sa chemical na yon napaka-stable. Ito, 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 stable yan. Ngayon, pag mas stable yan, ito ang magiging silbing shield mo. Kaya yung garahe, ito, hindi yan masisira. Pag hindi nasira ang garahe, hayon, gagana ang antibiotic nyo. Okay. Extended spectrum, again, like penicillin, they are susceptible to hydrolysis din. Pag dagdagan mo ng amino group, yung NH, sabi natin sa chemistry, ang mangyayari, mas magbabind siya sa mga gram negatives natin. Okay? Ito, nakikita nyo to. Ito yung mga ano natin, NH, penicillin, amoxicillin, ticarcillin, o piperacillin, may mga N, H, amine group sa organic chemistry. Ito, mas non-polar, hence, didikit yan sa gram negative nyo, which is composed ng mga maninipis na peptidoglycan and mga lipopolysaccharides ninyo na medyo polar din. Kaya ginawa tong mga to guys. Okay? Kaya mamaya, makikita nyo, ikaw na, sa nanonood, anong klase ng mga bakterya ang mga pagkakaibang tirahin nila. Okay? In expanded spectrum, benzyl effectiveness sa gram negative. Tapos, yung resistance sa ampicillin, tulad ng carbenicillin, mas extended pang spectrum of activity. Okay. Mechanism of resistance, discuss ko na. We have beta-lactamase, discuss ko na. Impaired penetration to target penicillin binding proteins or reflux. Isipin nyo, okay, beta-lactamase, kanina ka pa dinidiscuss. Ito, pwedeng mag-discuss ng shape. Iba-iba ng shape ito. Pag nag-iba ng shape, hindi na magmamatch dun sa ano natin. Di ba may tinatawag tayo, lock and fit model sa enzyme natin sa biochemistry. Hindi na sila mag-fit, wala nang kwenta yon. At ang isa pa, baka may efflux transporter sila. Ito yung antibiotic mo, ang ginawa ng bakterya, pumunta sa cytoplasmic, pumunta lang dito sa pore. Nilabas lang niya. Nilalabas lang ng bakterya mo, wala nang kwenta. Yung antibiotic na binibigay natin, pwede posible, magpalit na naman tayo ng antibiotic. Ito, kinuha ko lang sa Jawex to. Ito, napaka-specific lang nito, pero isa lang naman ang ibig sabihin. Ito ang inyong mga enzyme ng beta-lactamase. Under beta-lactamases, ito yung type nila at iisa lang naman ang gagawin nila. Yung bahay, yung garahe, lalo na yung garahe mo at sisirain nila. Okay? Para masira yung garahe. Nasira ang garahe, yung parang square, wala nang kwenta ang antibiotic nyo. Okay? So again, sabi natin, nilagyan mo ng shield si oxacillin, levothyroxine. Ang ganda ng ano niya sa beta-lactamase natin. Acid resistance, sinagdagan ko rin ng structure doon. Maganda siya. Okay. X. Kaya tignan nyo. Unahin natin yung simple lang na PNG. Staph, strep, clostridium, treponema pallidum, which is composed of your spirochetes. Clostridium, we have botulinum, yung dalawang clostridium. May pampatigas, which is your tetany, causing your tetanus na nakukuha sa pako. Or yung botulinum sa canned goods na ang ano naman nun, flacidity or flacidity, hihina ang transmission ng signal natin. PenV, minor infections lang. Staphylococcal, kaya staphylococcal kasi yung sa beta-lactam.
Listeriosis, you have Enterococcus, and the methicillin strains. Resistant na sila rito. Pag, and napsilin and oxacillin are drug of choice for endocarditis. Endocarditis is caused karamihan dyan, streptococcus, sabi ni Nelson, tsaka ni Harrison. Tsaka sabi natin sa level nyo, sige, si Robbins, yan din ang sinabi. Endocarditis, ang nangyayari, dahil andun yung bacteria, nagkakaroon ng cross-reaction dun sa valves mo. Kaya ang nangyayari, namamaga ang valves. Usually, antibiotic ang ginagawa natin doon. Okay? Guys, sa lalo na sa third year, sa cardio, lalabas yan. Mga endocarditis na yan. Amoxicillins naman, okay, pag mataas ang minimum inhibitory concentration of penicillin, mataas sila. Pag dahil mas mataas ang activity, yung sa diffusion, di ba, mas malawak yung clear zone. Kaya mas ginagamit to, susceptible for these strains. Kaya Shigella, di ba? Yung nagkokos ng ng pupo na may dugo. Okay, ampicillin ang ginagamit doon. Pero guys, sa pag Shigella yan at nagpupo ng blood, sa atin sa medicine, do not forget, i-resuscitate niya yan, ha? Kasi may blood loss tayo. Okay. At ampicillin, enterococci, listeria, anaerobes, nakikita nyo to dahil nila dinagdagan ng NH2, mas naging polar siya, konti, nagano siya sa mas polar na gram negative yun, nag-react siya. Kaya mapapatay niya to. E. coli and Salmonella. Carbenicillin, anticarcillin, hindi na available. Piptas, or tawag ko dito, Piptas, or Pseudomonas aeruginosa. Yan ang piperacillin kasi siya, gram negative. Ayan, may mga polar group na naman. Pseudomonas, horizontally correlating it. Sila yung responsible. Kaya maalala niyo yung mga pus na may kulay, natin, sila yon, kulay blue, kulay green. Baka ito ang natin, Pseudomonas. Kasi pyobergine, di ba? Okay, adverse effect. Overall, type 1 hypersensitivity. Sa atin, sa pharma, baka tanungin to. Yung 6-amine, acyl amino penicillinic acid, ito yung isa sa metabolite niya. Pag lumabas to, magkakaroon kayo ng allergy. Okay? Usually, we withdraw the drugs dito. Lalo na sa mga type 1 hypersensitivity guys, we have to withdraw the drug. At pag may renal failure, pwede kang magkaroon ng seizure or clostridioides, which are your opportunistic microorganisms dito. Clostridium difficile, lalo na. And usually, we treat that with your metronidazole. Okay. Again, sa mga nagme-med, sa third year, tinuturo to sa IM. Yung ating Clostridium difficile, and we treat that with metronidazole. Yung clindamycin, isa rin yun sa suspect na pwede nating pag nasobrahan, pwede ka mag-clostridioides. Magkakaroon ng infection doon. Okay? Skin rashes, nagkaroon naman na reaction. Sabi, nakita nila, associated with the Epstein-Barr virus. Ka-family siya ng ating herpes simplex virus. EBV5. Number 5 to. Itong Epstein-Barr virus natin. Piptas plus vancomycin, acute kidney injury. Sa atin sa medicine, intrinsic AKI. Sisirain niya yung mismong glomerulus mo. Okay? Kasi mahahati yan sa tatlo. Pre-renal, about sa dugo, sa heart failure, post-renal, sa mga tubules na. Sa third year, sa IM, sa nephrology.
ma-discuss itong 18. Next, moving on, we have the cephalosporin, garahe na may piatos. Yun ang ano ko dito. Piatos naman yung katabi niya ngayon. May mga piatos. Ito yung cepham, cephalosporin ring, kamukha niya, beta-lactam. Diba? More stable. However, pag may ESBL na lang tawag ko ha, pati yan, masisira niya yung garahe. Yan ang nagiging problema dito. Pag yung ceftaroline, bago-bago to, against enterococci, binibigyan. Okay, di ba? Ito siya, close resemblance, bahay na may piatos. The intrinsic is low. Pag inano mo to, ito mababa lang to mag-isa. Itong ring na to, itong bahay na may piatos. Pero, pag dinagdagan ko tong R1 at R2 ng R at again, grupo to sa chemistry. Ito, pag dinagdagan mo yan, mas lalakas yung ano niya, power niya against a certain organisms. Okay? So ito lang naman yung mga R1, R2, at nakikita nyo, di ba? Mas etong ano natin, itong mga third gen, puro mga nitrogen. So halos polar, hence, pag mas polar, konti, gram negative ang titirahin natin. Okay? Kumpara mo naman sa yung mga Fox. Kasi factor na first gen, na ayan no, hindi siya ganun kadami. Napaka-stable nito, polar siya, gram positive ang titirahin. Okay? Yung pinaka-oral activity talaga nito para mag-active siya pag iinom natin, 7-acyl amino portion. This is the 7 amino acyl portion, itong NH group na to. Kaya mas nagiging oral siya. Okay? Pag naging polar yan, they confer activity to some beta-lactamases. So, paano nga ba? Ayan, no? Dagdagan mo siya, napakabain mo siya ng N dito, pahabain mo yan, halimbawa sa ceftazidime. Pero, yun ang pag shield para mag-protektahan siya sa beta-lactamases natin. Yun ang nagiging shield natin. So, structural, the alkoximino function and the methoxyl at the Cephem nucleus and alpha. Okay? So, ito, ang methoxyl, itong group na to, ito yung methoxyl mo, yan, and yung alkoximino, ito, yung banda dito, responsable para maging resistant siya sa beta-lactamases. Okay? Ito kasi yan, ito yung esyl enzyme mo. Ang mangyayari kasi, structural relation, isa lang naman ang ibig sabihin. Nakikita nyo to, ito, kahit ano na to, bahay na to, yan o, ito lang. Pero iba, yung mga NH group mo, intact pa. Okay, may nasira lang konti sa bahay, pero okay lang. Andito pa naman to, active pa yan. Okay? Dahil doon sa mga structure, makikita nyo, ito sinadya ko talagang i-ano to. Pink kasi gram negative. Pink, di ba? Kasi yung safranin lang ang naiwang kulay. Whereas, yung counter stain lang, hindi tulad dito, pati yung primary stain at yung mordant mo, naiwan, more of gram positive. As you increase the generation, gram negative. As you decrease the generation, more gram positive. Okay? Yan lang naman. Cefadine, cephalotin. Okay? At yan, no, makikita nyo, mas nag-extend na siya. Okay? At yung ano nyo, yung mga third gens, Sepkai, Septibuten, pwede siya sa Pseudomonas aeruginosa. Ito, may menomics ako.
First gen, PEC, stop and step plus PEC. Second gen, HEN-PEC, okay, each influenza, Enterobacter plus PEC. HEN-PEC SPAC ang third gen nyo. Diba? Ito pa siya, Serratia, Acinetobacter, and yun, Citrobacter, gram-negative. Diba? So, again, sa ano na naman natin, dito na naman sa ating gastro, yung involved yan. So, sige, magpaka-specific tayo. Tignan niyo yung mga first gen, ba? Yung mga fa. They are your first gen. They are pwede sa PEC, pwede sa strap and staph. Ayan, no? Indole positive Proteus vulgaris, di ba? Proteus. And gram anaerobic, pwede. Pero hindi si Bacteroides fragilis. No? Gram positive anaerobic meaning hindi nila kailangan walang oxygen para mabuhay. They are your mga umaasa sa lactate. Pero meron din naman facultative anaerobes. Kahit ilagay mo ito na okay lang. Next, cefazolin. Ito ang first gen na ginagamit sa IM. PEC. Okay? PEC na naman ang ano niya. They do not penetrate the CNS. Okay? Tingnan natin yung structure ni cefazolin. Cefazolin. Tingnan natin ang cefazolin. Okay. Ayan, no? Halos polar siya rito. Polar. Ano nga bang, ano ng ano nyo, mga brain parenchyma, di ba? Puro astrocyte. Astrocyte, which is composed of your, ano, di ba? Yung sa CNS natin, yun ang covering mo. Astrocyte, they compose the BBB. And the astrocytes, puro lipid yan. Mga sphingolipids, glucosyl cerebroside, ganglios cerebroside, sabi natin sa biochem, hence, dahil nakakover yan, hindi niya mapapatay yung ano mo, yung sa nakokos ng meningitis. Okay? Meningitis, ibig sabihin yung meninges mo na mamaga. Okay? Guys, sa mga pharma, yan ang ano natin, PEC. At sa medicine, take note ha, sino si ano natin, Brudzinski, at sino si Kernixine, sino si local rigidity. Kasi pag may nakita kayo noon, meningitis, lalo na sa ano, third year, sa IM o kundi doon sa ano natin, clean path, tuturuan kayo ano nga bang silbi ng paggawa, lalo na pedya din na pedya. Tuturuan anong mag-interpret ng isang lumbar tap. Okay? Kasi lumbar tap, pakikita natin, ano ba yan? Bacteria ba to? Viral ba to? O baka TB ba to? Okay? Okay, next. Mas negative. Hen. Okay. So, may H influenza na siya. Pek. Ayan, sila pa rin. Mga fox. Usually, ganun sila. Cefoxitin and cefoxitan sa may anaerobes. Okay? Ito yung cefuroxime or cefaclor. Ito, usually, memorization talaga to. Cefoxitin and cefotetan are active against Bacillus fragilis, which is, yung sabi natin, hindi effective si, ano natin, yung first gen natin. Pag Pseudomonas, wala. Pseudomonas natin. Usually, they are third gen kasi. Henpek, okay? Henpek mo. Yung pala henpek mo. Moraxella cataralis yung sa mata. Diba? And the LRTIs. At tapos, cefoxitin and cefotetan mixed infection. Peritonitis, diverticulitis, and PIP.
Di ba? Pero kasi pag sa pelvic inflammatory, these are given with combinations. Usually, limit na yun ng topic ko. Pero sabihin ko na, usually ceftriaxone, which is, pero more of a third gen siya, o, plus azithromycin, which is a protein synthesis inhibitor kasi baka mamaya magkahalong chlamydia pala yan. At yung chlamydia, atypical. It is a bacteria, pero yung ano niya, akto niya sa katawan, it's more of a parang virus, yung tira niya. So, atypical bacteria siya. Okay? Cefuroxime, iba pa rin yung ceftriaxone or ceftazidime. Pero sa OB-GYN, paalala ko sa lecture, ceftriaxone plus ano natin yung ginagamit, azithromycin. Pag sa meningitis, should not be used ang Cefurox. Yan ang mas kagamitin ko itong dalawa. Third gen, tignan nyo, ang ang menomic ko, pera. Cefoperazone, pera. Cefotaxime, tax. Ceftazidime, dime, pera. Ceftizoxime, parang piso. Ceftriaxone, tria, 3. Fixation sa tax. Okay? Cefodoxime, siguro, dollar. Cefdinir, dinar. And cefditoren, parang dinar din. Ceftibuten, 10. And moxalactam. Yung moxalactam na iba to. Pero karamihan, may kinalaman sa pera. Ang third gen cephalosporin. Henpec mo, pak, pex mo, pax. Yan ang ano nila. Diba? Pero pwede rin sila sa Citrobacter, Sriracha, sabi ko na, and Providencia. Ang aneron lang, ceftazidime, yung dime sa aeruginosa. Ito, ang PC. Pero, pag sa Enterobacter, pag nasisirain lang niya, wag mo nang gamitin yung third gens mo. Okay? Ito, ano lang dito, not listeria, pero mga pneumococci, ceftriaxone, mga meningitis. Kaya ito, parang paano ko malaman, may gram staining, may lumbar tap na ginagawa tayo. Okay? Ito, sensyon talaga, we have to memorize this talaga, itong part na to. Pero at least sana yung ano, makuha niyo yung gist ng nasabi ko. Cefepime, resistant to hydrolysis. Ayan o, makikita niyo naman dito, may shield siya. Pero pag extended spectrum, patay. Baka masira to. Ayan, Enterobacter, Pseudomonas, Haemophilus and Neisseria, di ba? Na, na maliban sa cough, they also cause meningitis. Neisseria meningitidis, di ba? Neisseria meningitidis. Tama. Yun ang ano natin, meningococcemia. And Neisseria, yung isa pa niyang ka-family, gonorrhea. Pero it's other siya. Pero pwede rin ng cefepime. Gonorrhea naman, tulo ang sakit nun. Okay? Pwede natin i-treat using your cefepime. Okay? Tsaka maltose, glucose, tandaan nyo sino yung positive doon and yung glucose negative for the exam ng med, baka lumabas. Neisseria meningitis versus Neisseria gonorrhea. Okay. Miscellaneous naman, it provides methicillin resistance. So, bactericidal. Ayan o. Increased binding. Kung mas madikit siya, mas mapapatay niya to. Yung iba, ayan o, kaya sa enterococci, pwede ko siyang gamitin or pwede sa cup. Diba? Pero sa pagsakap kasi, to be honest,
It depends kung ano yung nilalabas ng ano natin, guidelines natin. Kasi yung iba pwede sabihin, ampicillin, sulbactam, yung iba, piptas ang ibibigay. It depends kasi sa case-to-case basis sa pasyente. Okay? Ceftazolone and ceftazidime for intra-abdominal infection, mga UTI, and hospital-acquired. Ito, bago to. Cefdi Cefiderocol. Ito, wala to nung previous ano ni Katsung eh. Nabasa ko lang nung nasa 16th edition na, yung last year. Sabi niya, it has potent in vitro against yung gram-negative tsaka yung drug-resistant Enterobacterales kasi yung ESBL. Pwede sa Pseudomonas at pwede sa Acinetobacter. Kaya lang, pag resistant sa carbapenem, baka mag-increase lang ang mortality. Yun ang nakita nila sa research gamit ang cefiderocol. Okay? So, in summary, ang dami kong sinabi. Pero ayan nga, yan ang ano natin from your, sabi ni Goodman Gilman. Ito siya. Okay, ipaki-memorize na lang yung iba dyan. Sensya na talaga. Yung iba dito, yung mga part na yan, memorization talaga siya. Okay. Adverse effects, syempre, kita mo naman, magkamukha sila sa structure sa penicillin. Hence, may cross-reaction. Kaya sa amin sa practice, pag penicillin resistant, what we usually do, mag-shift na kami. Usually, sa mga ano na natin, mag-shift na tayo sa mga protein synthesis inhibitors natin. Like yung mga azithromycin, dun na kami, usually. Monobactams, ito yung sulfasalazine. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo, ginagamit ito, dito nang galing sa beta-lactamase. So, anong ginawa nila? Minodify nila to, producing aztreonam. Okay? Wala sa gram positive, pero gram negative aerobic ang titira. Yan lang. Minodify lang niya. Ito yung sulfasalazine mo, minodify lang nila, kagana na siya sa mga bacteria natin. And it penetrates sa CSF, ibig sabihin, pwede sa meningitis. Okay? Penicillin allergic. Pero, guys, ito, tignan nyo. Ceftazidime, dime, third gen, aztreonam. Kikita nyo ito, at ito, magkamukha sila. Pag allergic siya rito, wag yun nang ibigay ito. Pag allergic dito, wag na rin to. Cross-reactivity. Yun lang ang ibig sabihin niya. Metalactamase, ang pinakatrabaho lang naman nito, shield. Mga shield sila. Kaya usually, binibigyan namin to combination. Halimbawa, piperacillin, sulbactam, amoxiclav, clavulanic acid plus amoxicillin, ampicillin plus sulbactam, piperacillin plus tazobactam. O, ayan. Magkamukha sila. Ang trabaho lang nila, shield. Sila yung didikit sa ano mo, beta-lactamase mo. At ito, yung mismong penicillin mo, tutuloy pa rin siya. So, wasak ang cell wall. Yun lang naman ang ibig sabihin niya. Okay. Diba? Staff, age. Ito, pasensya na ulit. Memorization na naman. Okay. They are encoded and may be inducible. Okay. Pasensya na. Memorization to. At may bago, relebactam, at hinahalo pa to sa imepen ng silastatin. So, mas lalakas pa yung combination. It's more of synergism siya. Okay? Doripenem, pero hindi na available. Dati, nung nasa, ano ako, nung sa internship ako sa hospital, nung second year ako sa pharma, nakita ko, ang haba-habang package insert ng Doripenem. Ngayon ko lang nalaman, dito lang kay Katsung na bago, hindi na pala binibenta ng Doripenem.
to be honest. Okay? Imipenem. Ang silastatin kasi, ang trabaho lang nito, di ba, yung ano natin, yung renal dihydropeptidase, sisirain yung imipenem mo, kailangan ng shield, silastatin. At guys, hindi to magkahiwalay, magkadikit to. Nakita na rin ako ng mga product na to, and yes, magkasama sila talaga. Imipenem plus silastatin ang generic name nila. Okay? Tapos, meropenem pa. Hindi sila degraded, wala nang inhibitor mag-isa. Indoripenem na nakita ko noon, tsaka yung meropenem. Yes, mag-isa lang sila. Hindi tulad ng Tynam. Kaya nga Tynam, yeah. Tynam is imipenem plus cilastatin, magkasama sila. Okay? Carbapenems, sa resistant to other drugs, okay, Pseudomonas, pwede sila. Ertapenem is not sufficiently active. Okay? It should not be used to treat infection. Imipenem ang binabagay dito. Okay, nakakasuka. Pwede mag-seizure. Yan ang tandaan. Pag sobrang taas ng imipenem mo. So, yan ang ano ni imipenem. Ang tebipenem, bago-bago to, nasa trial pa. Pero malawak din ang antibacterial. Next, nasa last part na tayo, glycopeptides. Okay, bakit glycopeptide? Kasi yung itsura nila sa chemical structure nila. Ayan o, mamaya ipapakita to cyclic. They produce the amino acid or a natural amino acid. Gramicidin, ano yan eh, they are more of mga, ano sila, ah, mga amino acids na nakaline. Ito, ang itsura ng kaya glycopeptides ang tawag sa kanila. You have your vanco, teicoplanin, and your vancomycin. Okay? Vancomycin, di-ala terminus. So, paano nga ba itong di-ala terminus na to? Nakikita niyo to? Ito yung NAM and NAG nyo. Again, kailangan nyo yan para maging stable. At ito, ang mangyayari dito, di ba, ito pa yung isa pa. Ito, ang ginawa mo, hininto mo to. Hininto mo tong vancomycin. Ito, di ba? NAM and NAG. Sorry, beta-lactam yan guys ah. Pero just comparing lang kasi. Ang nangyari, wala ka ng glycolysis, transglycosylases, wala na yung dulo. Unstable siya. Okay? Yan o, wala. Yung pati cross-linkage, tsaka cross-linkage din. Ang halos magkapareho. Cross-linkage nito, LCP, transglycosylase, pag didikitin mo yung ano dito, 1,4 dyan, wala na to. Itong dalawa na lang. Ayan. Ito, di ba nakikita nyo to, nam and nag, magdidikit-dikit yan. Eh, tinanggal ko, sinira ko gamit ang vancomycin. Wala na. Unstable. Ang unstable na yung bacteria. At ang tinitira dito, yung Staph aureus na pag nakitang resistant sa penicillin, eto na to, dito na tayo pupunta. Okay? Dito. Vancomycins, they are mga bloodstream infections. Ginagamit sila. Okay, staph, usually. Pero sa endocarditis, di, hindi siya ganun ka-effective. Pero effective pa naman din. Anong gagawin mo? Dagdagan mo ng gentamicin. Ayan. Gentamicin, protein synthesis inhibitor, synergistic reaction ang ginagawa. Synergistic ang ginagawa nila rito. Okay? Vancomycin, mal na meningitis pag eto cefotaxime. Ayan. ADR, phlebitis, histamine, at pag nangati-ngati yan, mamumula.
Kaya nga Redman syndrome ang tawag. Nangangati yung iba, hypotension and angioedema pa ang tawag. So, namumula yung balat na ano, yun ang angioedema. Sa ganun yung siya makikita yung mga pasyente niyo. Usually, diphenhydramine. Ang angioedema kasi usually cause dito allergic reaction yung nangyayari. You have to stop. Ano bang meron doon? Histamine. Ilalabas siya. Stop po, diphenhydramine. Okay? Pero yung mga last resort, sa mga angioedema nyo, sa allergy, usually we use the ano, immunosuppressants, steroids, glucocorticoids, they are the last resort. Okay? Okay, coplanin, longer half-life, yun lang naman. Okay. Daptomycin, ito, pasensya na naman, memorize to. It may be active against vancomycin-resistant strains. Daptomycin yung sunod. Pag hindi ka rin kaya, ang next na natin, quinupristin, daltopristin. Yun na yung next step. Pag ano pa rin siya rito. Though, di pa ako nakakita ng ano eh, quinupristin, dalfopristin dito sa Pilipinas. At pag may tinanong ng maraming ano, ng maraming mga, eto, parang gramisi din to, yung ano niya rito, yung itsura niya. Okay? It will bind to cytoplasmic membrane, magbabind sa calcium, magkakaroon ng parang pore at itong potassium lalabas. Gumagawa siya ng pore, parang butas. Tapos yung potassium lalabas. Ano ba nangyayari pag lumalabas tong electrolyte? Di ba? Sabi natin, exocytosis, wasak yung ano mo. Walang cell lysis, pero yung yung central dogma dito na nangyayari, yung central dogma sa biochem, wasak. Okay? Pag nawasak, walang cell lysis, ang mangyayari, apoptosis. Programmed cell death. Cell lysis, it's more of ano siya, unprogrammed cell death. Pero dito, parang program. Ang linis ng pagkagawa ng daptomycin. Fosfomycin, itong ano natin, yung UDP derivatives, di ba yung synthesize? Tsaka yung ano natin, yung bacterial pyrophosphate, sorry ito sa 1 at sa 3 ito, ihidihibit yan ng fosfomycin nyo, hindi mo na mabubuo tong stable structure na to. Hindi na naman stable, wasak na naman yung bacteria. At yes, sa practice, ito ang sikat na gamitin sa pagreseta sa ano, sa reseta sa patients na proven na may UTI. Though, nasabi, ang pinaka-drug of choice talaga na mauuna is your trimethoprim sulfamethoxazole. Okay, another classification and more of folic acid kasi siya. It's not a concern of this topic. Okay? Yan o, UTI, both gram-positive and gram-negative. Take note, E. coli most common. Sa pathology, ituturo yan sa inyo. Okay? Traces 3 naman, dephosphorylation ng lipid carrier. Okay? Eh ano, ito yung phosphorylation mo, para ito yung bacterphenol, napaka-stable na niya. Ang mangyayari, yung dephosphorylation, yun na naman. Yung di ba, ito yung may peptoglycan ka nang nabubuo. Yung ano mo, dadalhin yan ng lipid carrier. Ang problema, pag nabuo yun, stable. Pero yung other component na dadalhin yan, may pipigil. At si bacitracin yun. Kaya, pasak na naman ang bakterya nyo. Okay? Pero, dahil napaka-nephrotoxic yan, pahid lang. Pinapahid ang bacitracin. Okay, yan o, trimycin. E. Next, cycloserine naman. Ah, usually sa 2021 CPG guidelines namin,
Nabasa ko na ito yung mga CPG may 2021 from the DOH. Is a second line. Ang uunahin natin gamitin sa Mycobacterium TB, rights. Yung rights, yung mauuna. Okay? Pero take note ha, sinong mas, sinong pinaka-hepatotoxic, speaking of rights. Ano ito yung side effect ni ganito at ganyan. Lumalabas sa board exam at yan ang ika-counsel nyo sa pasyente. Pag kayo, yan ang ika-counsel nyo na expect kasi ganito at ganyan para at least hindi na mabibigla si patient nyo at saka at least alam niya kung ano gagawin niya, kailan siya babalik. Okay? Cycloserine. So, sa dialanin, ito. So, ito, pag nagsama-sama kasi yan, stable na naman yung nasa ano ng peptidoglycan. Ito, unstable peptidoglycan na naman. Okay? At CNS effects, yan ang tandaan nyo sa cycloserine. Pero na-avoid naman siya. So, here are my references and thank you sa pakikinig. Sana makatulong sa inyo. Okay? Okay.